Hello po mga kabatsoy, kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, nasaan man po kayo. So ngayon pong araw, nag-request si Mrs. po ng kanyang paboritong pagkain at paborito rin po ng maraming Pilipino mga kabatsoy. So samahan niyo po ako sa aking pagluto ng aking version ng kare-kare. Yan mga kabatsoy. So ang una po natin gagawin mga kabatsoy ay papakuluan of course natin yung ating karne. Yun. So dito po gumamit po ako ng buntot po ng baka at saka yung laman na rin po mga kabatsoy. Ayan. So inasin na rin po natin yan. Tapos ipe-pressure cooker natin siguro mga 20 to 30 minutes hanggang lumambot mga kabatsoy. Kung wala naman po kayong pressure cooker, pwede naman po gumamit ng yung regular na pan po at pot. Siguro yung pagpapalambot from 1.5 to 2 hours mga kabatsoy. Ayan. So, tatakpan na po natin mga kabatsoy. And then, sisimulan na po natin yung pagpapalambot. So, yan mga kabatsoy. Tapos na po tayong magpalambot ng ating beef. Hiniwalay muna po natin yung ating beef. Ayan, yung mga kabatsoy. So, igigisa natin mamaya yan sa bawang at sibuyas. Yung pong pinagpakuluan mga kabatsoy, huwag niyo po itapon kasi gagamitin natin mamaya pag gumawa na tayo ng pinakasarsa niya mga kabatsoy. Ayan. So, igisa na po natin itong ating baka mga kabatsoy. Alright. So, ang unang step natin gagawin mga kabatsoy ay igisa na po tayo ng sibuyas. Ayan. Ang next step mga kabatsoy ay ilalagay na natin yung ating bawang. Ayan. Ang next step mga kabatsoy, ilalaglag na po natin yung ating karne mga kabatsoy at igigisa po natin yan. Lagyan po natin ng asin mga kabatsoy. Yan. Okay. And then tuloy lang po natin yung pagsangkot siya mga kabatsoy. So ang next step natin mga kabatsoy ay ilalagay na po natin yung kaninang broth mga kabatsoy. Na-filter na natin to, so ang lalagay na lang natin yung pinaka-broth niya. And then patuloy natin palalambutin mga kabatsoy yung ating karne mga kabatsoy. Yan, so mga kabatsoy, malambot na po yung ating beef. Ang ginagawa ko po mga kabatsoy, nagpe-prepare po ako dito ng mga kabatsoy. So na-blender na po ito. Ayan, so ang gusto po natin sa ating kare-kare may konting texture mga kabatsoy. So naglalagay po ako ng mani. Ayan, blender na po natin yan. Ayan, lagay lang po natin yan mga kabatsoy. Ayan, haluin po natin yan mga kabatsoy. Make sure na nagmi-mix po yung mani. And then after that po, maglalagay din po ako ng peanut butter mga kabatsoy. So ang next step po natin mga kabatsoy ay maglalagay po tayo ng peanut butter. Ang ginagamit po namin dito yung Jif. Yan. Yan. Hindi naman po natin ubusin yung lahat kasi ayaw naman po natin na maging peanut butter yung lasa niya. So siguro mga mga kalahati. Yan. And then nasa inyo naman po yung lasa mga kabatsoy, yung preference nyo po ay nasusundan natin. Yan. So pag medyo kulang, saka natin dadagdagan mga kabatsoy. Haluin lang po natin yan hanggang sa mag-mix na at matunaw na rin yung pinaka peanut butter mga kabatsoy. So
So, next step po natin mga kabatchoy, ilalagay na natin yung extract na galing sa aswete pampakulay. Yan. Yan po. Tapos haluin lang natin yan. Yan na makukuha na natin yung kulay na gusto natin. Yung sa kare-kare ko mga kabatchoy, hindi naman ganun yung super red. Yan. Again po, nasa preference nyo mga kabatchoy yun. Depende po sa kulay na gusto nyo mga kabatchoy. Alright. Yan, pakuluan lang po natin yan ulit. Yun po mga kabatchoy. Para po sa gagawin natin na kare-kare, di bali nag-gisa po na tayo ng bok choy, ng talong at ng sitaw mga kabatchoy. Ihalo lang natin mamaya mga kabatchoy dun sa ating ginawang kare-kare. So yun mga kabatchoy, nakita nyo po kung paano po ako magluto ng aking version ng napakasarap na kare-kare. Sana po ay may natutunan kayo sa aking pagluto mga kabatchoy. So hanggang sa muli po mga kabatchoy, please keep on watching po and liking and subscribe po sa aking channel mga kabatchoy. Maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat. Bye!